Alright, pahirapan na ang biyahe ngayong magpapasko. Ang hirap na nga makauwi, ang mahal pa ng pamasahe. At live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balita ngayon si Gio Robles. Gio, kumusta ang EDSA ngayong gabi? Parang isang malaking Christmas lantern na ba ang kahabaan ng EDSA? Lord, traffic na nga, uulan pa. Mapapahinga ka na lang talaga ng malalim sa katakot-takot na kalbaryo ng mga motorista at commuter, hindi lang dito sa EDSA kundi sa buong Metro Manila. Ramdam na rin ng mga sumasakay ng ride-hailing services ang pahirapang pag-book at minsan susi pa ang ilang TNVS driver. Ganyan nga raw ang problema ni Hana Martelian na umaasa sa mga transport network service. Higit 1.5 oras daw ngayon ang inaabot bago siya makakuha ng masasakyan. Mas matagal daw yan kumpara sa 5 minuto lang na pag-book bago pumasok ang Vermonts. Ang mas mataas na pamasahe naman ang napansin ni Jerome Toledo. Kahit nga raw hindi rush hour, mas tumaas na ang binabayad niya ngayong holiday season. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam ko sa ilang commuter kanina. Ang binababaan ko po is 1 Ayala, the terminal po. Kapag may binubook po ako from there, kunyari to, minsan pamakati lang po. Ang na po, may mataas na po agad yung pamasahe. Kunyari Green Sun Hotel po. Parang minsan umaabot na po siya ng 200 kahit parang malapit lang naman po siya. Ang drop-off point is mostly MOA. For example, dyan lang from Wakwak, mga dati 300. Tapos ngayon, umabot na 500, 400, ganon. Ayon sa grupong Digital Pinoys, posibleng umabot ng higit pa sa doble o triple ang pamasahe kapag may surge fare. Hindi raw katanggap-tanggap ang tila kalabisan o pagsasamantala sa mga pasahero. Panawagan ng grupo sa LTFRB, silipin at kontrolin ang surge pricing mechanism ng TNVS platforms. Narito naman ang pahayag ni Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustilo. Kung sobrang taas ng pamasahe, ay nade-deprive yung mga pasahero and therefore dumadagdag sila doon sa problema, doon sa volume na sinasalo ng mga cheaper modes of transportation na alam natin sobrang kulang din naman. Sinusubukan nating hingan ng pahayag ang LTFRB at mga ride-hailing firm para sa kanilang panig pero wala pa silang tugon sa ating hiling. Samantala, umarangkada na ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela na magtatapos sa Huwebes. Ayon sa grupo, nasa 20,000 na miyembro nito sa Metro Manila ang hindi pumasada. And as of 6:43 p.m., narito naman ang lagay ng trapiko sa EDSA. Ito po yung sitwasyon bago po makarating sa may Shaw Underpass Tunnel at Shaw Boulevard. Ito po yung mga sasakyan na patungong norte. So kung papunta po kayo ng SM Mega Mall, ng Ortigas, namumula po ngayon yung northbound lanes. As you can see, sobrang bigat po ng trapiko. Pero yung sa innermost lanes, kung mapapansin nyo po, walang dumadaan dyan. Yan po ay yung lane para po sa EDSA Busway Carousel. Kaya ngayong gabi man po, siguro tila masasabi natin na swerte pa rin yung mga commuter natin na sumasakay ng bus, especially dito sa EDSA Busway. At ganoon din po sa mga sumasakay ng MRT. Bagamat nakikita natin na medyo slight siksikan sa mga bagon ngayon ng MRT, ay tuloy-tuloy naman po ang biyahe. Same situation naman dito sa southbound lane sa aking pong point of view, Lords, or POV, ay namumula rin mabigat ang daloy ng trapiko southbound. Papunta naman yan sa direksyon ng Makati mula Shaw Boulevard. Lord, balik sa'yo. Alright, talagang digmaan ng pagiging commuter sa Maynila. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.